So ayan guys, alam niyo sobra ako nalulungkot kasi ayan may nag-post, grabe parang payatas na nakakahiya sa mga dayo karatig bayan natin. Baka bansagan ng Kalawan na payatas to. Pakipalinis naman daw Pamos Food Hub. Dapat maging malinis po tayo kasi pagkain ng tinda. Paano gagana ang mga tao kung yan po makikita sa paligid? Dapat may plastic bag every store. Ayusin ang file ng lugar. Sa isang lugar hindi pa kalat-kalat. So ito po yung basura. Ayan, and as you can see guys, hindi siya basura ng pagkain. Ayan, kitang-kita nyo naman guys na luma na yung basura. And ayan, dahil pupuntahan ko yan ngayon at ipapakita ko sa inyo na hindi po yan sa Pamos Food Hub. Dahil yung mga tenant doon, sinabihan ko talaga sila na kasi yung mga customer, sa totoo lang, iniiwan nila sa sahig ng yung mga graba, pinapatong nila doon yung mga basura. And sabi ko sa mga tenant, please magtulungan tayo. Yung mga basura, damputin nyo muna sa tapat nyo. Although meron ako dong staff na taga-dampot ng basura, taga-linis ng banyo, kasi talagang gusto ko ma-maintain yung cleanliness kasi kainan yun. So, ayan sabi niya sa akin, nasa labas po ito Ma'am Rosemary. Sabi ko kasi hanapin nyo yan, yung picture na yan, nasan yan? Sabi kong gano'n. Tapos sabi nung isa sa tenant, hindi po atin yan. Sa entrance po yan. Dati na po yung basura dyan. Kaya sabi ko talaga, imposible kasi talagang chinecheck ko maigi. Ayan sinabi niya, yan po yan madam. Ayan, kung makikita nyo, hindi yan pader ng Pamos Food Hub. Pati ba yung basura ng kapitbahay, kailangan ba kami ang maglinis? So ito yung tinutukoy niya na sobrang lala. Hindi po yan sa amin. Sure akong hindi yan sa amin. So ngayon, pupunta ako kahit sobrang pagod ako, nag-ayos ako ng dito sa branch 2. Ayan, kakakita nyo lang, sinet up namin lahat yan ng staff ko. Tapos ito, ayan, yung sa branch 2, doon namin siya sa likod, tapos lalagyan ko ng maraming ilaw. So, sobrang yung pagod, medyo nanginginig-ginig ako ngayon sa inis. Kasi parang, alam nyo yun na sobrang effort ng mga sellers natin dyan, tapos sisiraan nyo lang. Ayan, ito yung sa branch 1, kung makikita nyo, bawat tent dyan, sinabihan ko sa kanila na kung maiiwan yung mga customer na mga basura, please pakidampot kasi iisa po yung tagalinis natin dyan. Nag-hire pa ako ng additional. Pero marami akong staff na pumupunta dyan na, pero isa yung fix and may isang guard. So sabi ko, tapat nyo linis nyo muna kasi hindi kaya lahat ng staff ko. Pero pinapupulot ko ultimo maliit na basura. And ayan, sobrang taba ng puso ko. Like, nag-chat yung Bros Pizza, sold out. Thank you po sa lahat ng bumili. Sabi nung nung 3FS Food Hub, sold out. Congrats me, dagsa pa rin daw ang tao. Tapos ito rin, kita nyo kahit damit, sold out, pa-sold out na. Ito, kakaunti na lang daw, 150 bucks daw yan. Imagine nyo yung natira, 5, 10, 15, parang nasa 15 pieces. And ngayon, sold out na din. Ito din, sabi nila, konti na lang, masasold out na po. Thanks, Lord. Ayan, sobrang daming pumupunta sa Pamos Food Hub. Sobrang, alam niyo yung feeling na halos lahat ng tent pinopromote ko talaga. Iniisa-isa ko talaga silang binibilhan. Yes, hindi ako nagpapalibre sa kanila. Katulad to sabi, sis, thank you ha, nag-vlog ka daw, na sold out kami. Yung bibigay ko sa'yo na pabenta na din. So sabi ko, ha, thank you po. Wag nyo na po akong bigyan. Bibili ako para di kayo malugi. Hihihi, sabi kong ganun. So ngayon guys, 9:51 PM, kahit sobrang pagod, medyo nanginginig ako. Di ko maalam yung nararamdaman ko ngayon. Pupunta ako ngayon sa Pamos Food Hub. Ipapakita ko na yung basurang yan ay hindi yan sa amin. Nagpapagawa ako. Meron akong provided doon na 6 na malalaking trash can pero hindi siya sapat. Kaya lahat ng tenant doon, sabi ko provide muna sila ng basurahan, nabubulok, hindi nabubulok, waste na basa, ganyan. Sinabihan ko talaga silang ganun and meron sila bawat tent. And yung nasa gilid, meron kaming nilagay doon ng mga sobrang kasi nga puno na yung mga trash can. Meron, alam ko, na nasa gilid pero maayos at naka-plastic yun. So ngayon papakita ko yan sa inyo. Pupuntahan ko talaga yan. Hindi pwedeng hindi ko ito mapapakita sa inyo. Kasi grabe paninira. Kaka-open lang. Ano bang gusto nyo? Hilahin lagi pababa. Hindi nyo alam na yung ginaganyan nyo. Ang daming natutulungan na small vendor. Sabi nga sa akin ng isa, salamat daw kasi may ganyan na ngayon. Nalilibre promotion ko daw sila. Nalilibre promotion ko daw sila. Tapos, salamat daw kasi finally meron na silang safe place na hindi sila paaalisin basta-basta, na may permanent sila na pwedeng pagtindahan ng mga goods. Ito, puntahan natin. So, ayan guys, papunta na kami sa Pamos Food Hub. Ayan, talagang kahit gabing-gabi na, pupuntahan ko talaga yan. Papakita ko sa inyo na hindi talaga yan sa aming basura. Ayan. So, ayan guys, nandito na kami. And papakita ko sa inyo talaga na hindi talaga yan sa amin. Diyos ko, puruti. So, ayan guys, kitang-kita nyo naman. Ayan, kung ano mga klaseng basura yan. May harang pa yan ha. Ibig sabihin, hindi yan sa amin. Ayan. Tapos, ito yung tinutukoy nyo.
So, andito tayo sa Pamos Food Hub. Ayan guys, oh. Ito yan, yung pinicturan na yan. Hindi yan sa amin. Oh, kitang-kita nyo. So, ayan, flashlightan natin. So, ayan, kitang-kita nyo. Ayan yung mga pinicturan, oh. Oh, diba? Amin ba yan? Kita nyo? Bakit may mga wire dyan? Oh, sa amin ba yan? Kitang-kita nyo naman na hindi sa amin yan. Sa kapitbahay yan. Ayan, hindi sa amin tong basura na yan, guys. Oh, kitang-kita nyo naman. Sa kapitbahay yan, dito yan. So itong mga basura na to, ito yung amin guys, ngayong araw lang yan. Yan yung basura namin, nakalagay naman siya sa garbage bag. So ito nga ipapagraba ko pa to para hindi ganyan. Ganyan ako, gusto ko sa sobrang malinis sila. So ito guys, tingnan nyo ha. Meron siyang mga basurahan na ganyan. Ayan. Tapos dito, malinis. So ayan, kita nyo guys, may basurahan tayo na provided dito. Ayan. Ayan siya. Ayan, di pa nga puno. Ayan, may provided ako dito. Tapos ito guys, yung ibang customer, iniiwanan talaga nila dito. Pero magdidikit tayo ng Claygo. And sabi ko, yung sa mga tapat-tapat muna, kanya-kanya muna sila ng linis. So ayan, kusa-kusa talaga sila nag-iiwan. Magdidikit tayo ng Claygo para maglinis sila ng kusa or bitbitin itapon sa trash bag. So meron tayong mga basurahan provided dito. Ayan. So ayan, nakita nyo. Ayan, sold out na sila. Ayan, meron silang basurahan dyan. Ayan, kita nyo naman, ang linis-linis naman ng area natin. So, ayan, ito pa, tingnan nyo. Ayan, dito sa katabi nito. Ayan, nakita nyo naman. Ayan, nakabasura tayo ng ganyan. 'Di ba? Nakaayos yan. Ayan, tas may basurahan din tayo dito. Sobrang dami kong inano na basurahan na ganyan. And makikita nyo, ang linis-linis ng area. Basura, pang construction yan dahil di pa tapos gawin yung banyo. And dito guys, kitang-kita nyo naman, meron tayo another basurahan. Ayan, wala pa nga masyadong laman, oh. Oh, diba? Oh, buksan na natin isa-isa yan. Oh. Oh, ito yung tapat ng Pamos Food Hub. Ayan. Ito yung tapat natin. Oh, ayan yung tapat ng Pamos Food Hub natin. Kita nyo naman. So, ayan, diba? Ayan, kita nyo naman guys. Ayan, ito yung basura namin to. Ayan, kitang-kita nyo naman, may mga pizza, mga ganyan. Pero ngayong araw lang yan, sa sobrang lakas. Kasi nagbabayad tayo sa City Hall and meron doon na garbage collection. And nagpapagawa din ako ng malaking cage na paglalagyan nga ng basura natin. So ayan, iba tinaktak ng customer, ganyan. Pero yun sa mga tenants, pinapabalot ko talaga maigi sa mga sako, ganyan, kitang-kita nyo naman. Ayan, ito yung galing sa mga tenants natin. So ito yung basura na ngayong araw lang na to. So kita nyo naman yung area natin guys, talagang malinis yung area natin. Meron lang tayong pinaglagyan. And ito guys, hakutin to ng staff ko. Pinadala ko yung Travis namin para ikarga yung mga basura dun sa truck namin. Kasi sa tutuusin, meron tayong bayad sa City Hall. Lahat ng tent dito, 36 tents ay nagbabayad sila ng 1,000 pesos para sa garbage collection. Eh yun nga, ang problema, hindi kasi araw-araw dumadaan ang truck. So ayun, definitely guys, 36,000 ang binabayad ng mga nagre-rent dito sa Pamos Food Hub sa City Hall para sa garbage collection. So pero yung garbage collection, iniintindi ko dahil hindi nga daw everyday, parang every other day or twice a week yata ang collection. Bukod pa sa binabayad nila na rent na garbage collection fee na tigwa 1,000 per tent dito, per tenant, nagbabayad din po ako para sa business permit, nagbayad din ako para sa garbage collection. Pero anyway, ginagawan nga natin ang paraan yung mga basura dito. Ayan, kita nyo naman, mga nakasako talaga yan, maayos talaga yung pagkakalagay dyan. Meron lang talagang iilang customer na nagpapatong-patong ng ganyan. Pero yung sa mga tenants, kita nyo, nakabuhol, nakasako. Ayan siya. And sa totoo lang guys, hindi ko naman din alam kung saan itatapon yung mga basura na yan. Kasi sa ko ilalagay. Hindi ko rin alam kung saan namin itatapon yung mga basura na yan guys. Kasi syempre, di ba, kada lugar, for example dun sa Tagaytay, merong garbage collector. So ngayon, hindi ko alam saan ko ilalagay yung mga basura. Lalo na at ang sinasabi parang once a week yata or twice a week lang magpipick up. So feeling ko naman, hindi namin kasalanan na maglagay ng mga basura dito. Lalo na at nagpapagawa naman ako ng malaking garbage. Yung parang may net-net na bakal. So pero ngayon, pinapaganyan ko siya. So ewan ko kung ano yung dapat din na gawing way. Kasi sobrang dami ko nang nilagay ng mga basurahan, ganun. Kasi kung hindi pipick upin din araw-araw at nagbabayad naman kami sa garbage collector, magiging marami talaga yan. Although nakabalot naman ng maayos yan. Yung mga hindi nakabalot na maayos, ipapasako ko ngayon sa staff ko. Pero yung kalat kanina, hindi sa amin yun.
So ito yung nag-post, ayan, hindi sa aming kalat yan, sa kapitbahay yan. Tingnan nyo naman.